na ng babala na sa darating na halalan, tanging mga lider na totoong mga kalikasan ang kanilang pagtitiwalaan. Una sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa mainit yung pagtanggap sa pilot episode ng special report nitong isang linggo. Magandang hapon, ako po si Errol Dacame at sa pangalawang pagsasahimpapawid ng ating programa, tinutukan ko ang problema ng pagbaha at iba pang suliranin sa Obando, Bulacan. Samantala, sa sikreto ng pag-asenso segment, prinsipyong never surrender, susi pala ng pagiging milyonaryo. Narito ang aking special report. Marami po sisiraing palaisdaan, mga isdang nabubuhay pa sana. Pag tinapunan ng basura, masisira yung mga Pero kanal ang problema rito. Konting ulan lang kasi baha na eh. Sa baha, hindi nasusolusyon yan. Yan ang problema namin. Pati yung hanap buhay namin namamatay dahil sa walang action, walang kahit meron nanunungkulan, hindi nila ginagalaw. Sana meron ng ospital na malapit, gano'n. Tapos yung mga bagong development na para gumanda yung takbo ng bando. baha. Oo. Kasi pag konting ulan lang, talagang nahihirapan kami ng mga nagtatrike. Kaya sana huwag matuloy yung landfill na yan. Dahil lulubog talaga ang buong banda pag yan natuloy. Kung maaari, tulungan ng lugar. Yung problema nga sa baha niya. Kabuhayan kasi nauwi lang yung iba pagka hindi na makapasok ng pabrika, ipapadyak na, nagtatayog na. Mga nagsisipag trabaho na yung mga bumabiyahe na mga hindi rin makabiyahe dahil malaki rin po ang tubig. Talagang kailangan ng edukasyon. Pundasyon. Yan ang pundasyon. Sa sana mga bata sila lumalaki. Lumalaki sila nung talagang hindi nakatapos chicks eh. Yung mga daan bro, pagka nakawasak, nagbabaha kami. Apektado ang negosyo pag nagbaha. Naantala po yung mga pasok ng mga estudyante at saka ng mga nagtatrabaho. Yun ang number 1 po, sir. Yan ang mga suliranin na nakakaapekto sa mga taga-Ubando. Subalit pangunahing problema ng mga taga rito ang pagbaha. Sa gitna ng isyong ito, si Edwin Santos na isang environmental protection advocate ay may inilalahad ng mga solusyon. Alam ko kung paano gagawin yun. Una, itong lugar namin, alam naman ng lahat, ang kalsada napakasama. Mababa ang kalsada dahil kami below sea level. So, ang unang dapat pagtuunan ng pansin dyan yung drainage. Dapat, kasi kung mapapansin nila yung mga tinaas na daan sa amin, ang drainage ay pinatong lang dun sa kalsada. Kaya pag ang drainage, pinatong mo lang sa kalsada, tsaka mo tinaasan ng kalsada, ang kanal na yung mga bahay. Dito sa Ubando, mahihirap karamihan ng buhay ng tao rito. Hindi naman lahat. Pero malamang ang mahirap ang buhay dito. So, dapat solusyonan mo to na naayon dun sa yung hindi sila mapeperwisyo, yung mga taong walang kakayahan na magpatambak. Kasi siyempre, pagka ikaw tinaasan mo yung daan, obligado magpapatambak yung naiwanan mo. Dahil kung hindi, sa kanila talaga ang punta ng tubig. So, ang tingin ko, unahin mo na yung drainage. Ipinaliliwanag pa ni Ginoong Edwin Santos na mahalagang maisabay ang pagpapagawa ng bagong road dike na titiyak na hindi na babalik ang tubig baha sa mga kabahayan. Subalit batid niyang malaking pondo ang kakailanganin sa naturang proyekto. Kailangan ang pondo manggaling sa nasyonal. So, ang ira kasi namin napakaliit Kundi ako nagkakamali na sa 50 to 60 million lang a year. Kailangan ang magiging
alkalde ng bayan masipag. Dahil ako'y naniniwala, pagka masipag at makulit ka na humingi ng pondo, hindi naman para sa'yo. At malaking bagay din na kung ikaw ay maraming kaibigan na makakatulong sa'yo na nakapwesto ngayon sa bilang isang senador, congressman, mayor, kasi yan, may mga CDF yan na pwede makatulong Isa pang naiisip na paraan ni Edwin Santos na makatutulong sa pagpapadaloy ng pondo para sa mga infrastructure projects sa Obando ay ang pagiging sister municipality ng Maynila at Quezon City. Pangarap niya kasing magkaroon ng hospital ang kanyang bayan na merong dialysis center. Karamihan kasi ng mga kababayan niya ay sa Valenzuela pa tumatakbo para magpagamot. Naniniwala si Edwin Santos na kailangan ng maisulong ang total development ng kanilang bayan na maglilikha ng maraming hanap buhay sa mga Ubandenyo. Prioridad niya sa mga malilikhang trabaho ang mga taga-Ubando, kaya't kailangan ng maihanda ang mga kabataan sa pamamagitan ng sapat na edukasyon at tamang kasanayan. Nakikita ni Edwin Santos na isa sa magiging daan ng pag-unlad ng Ubando ay ang pagbabatayo ng road dike sa coastal areas at sa pamamagitan ng reclamation sa mga non-productive na palaisdaan na tugon din sa problema sa baha. Ang the best dyan, dito ka na kumuha sa coastal side. Dito ka mag-develop, dyan ka maglagay ng road dike. At yan, pag nilagyan mo ng road dike yan, lahat ng tatamaan yan na palaistaan, mamamahal yung kanilang lugar. So, ang epekto niyan, sigurado i-reclaim nila yan. Dahil gaganda presyo naging naging dilantera ka So, dyan magsisimula. Pag iyan, nakita naman ng mga investors na napakagandang lugar dahil nga walang malakas ang hangin, nasa tabing dagat, nasa palaistaan. Napakagandang ang gawin diyan parang yung Baywalk sa Maynila. So, may possibility na biglang pasukin ng SM, pasukin ng Robinson siya. Ubando kasi kilalang kilala yung sa yung piyesta rito, tinatawag naming fertility dance. Yung bukod dun sa okasyon na yun, sabayan mo na rin na gumawa ka ng lugar na pwede mo maging tourist spot. Unang-una, yung meron kami dun sa Tawiran, alam mo yung lugar na yun, yung palaisdaang bayan na tinatawag, napakalaki nun. Tubig nga lang yun. Pag yan na-reclaim, at naglagay ka na dyan ng mga park, playground ng bata, yung kagaya din sa mga nakikita natin sa mga mall. Kasi gusto ko, ang target ko, ma-zero ang unemployment dito sa Ubando. Yan ang isa sa pinakapangarap ko. Aming isinanggunang ideyang ito kay Congressman Ed Cialcita, dating chairman ng Public Estate Authority na nagsagawa ng reclamation project sa Manila Bay. Ang dating dagat noon, heto na ang hitsura ngayon. Narito ang kanyang tugon. The idea of reclaiming or reclamation, as it is well known now, is not new. People have been reclaiming much earlier than the Philippines. No? For example, ang pinaka-foremost dyan, Singapore, sa kaliit-liit nila, siyempre gusto nila magpalaki, nagre-reclaim sila. Andyan na rin ang Hong Kong, no? Yung bagong Hong Kong International Airport, reclamation yun, no? Sa Pilipinas, kaya natin naisip yung Manila Bay Reclamation Project na yan, which is one of the largest now, one of the most successful, because at that time, the population density per square kilometer in Metro Manila was, I think, almost 25,000. Sa Manila, wala nang lupa rito. Ang taas ng presyo ng lupa. So, yun, naisip nga yung mag-reclaim. Yung ginamit namin sa Manila Bay, yung dredge fill na tinatawag, no? When you go 1 to 2 kilometers away from the shore of Manila Bay, you can actually siphon sand and bring it in, and that sand becomes
becomes part of the land reclamation. Kumbinsido si Congressman Ed Cialcita na pwedeng isagawa ang reclamation project sa Obando tulad din ng mga nagawa na sa ibang bansa. Why not? I mean, just like in Hong Kong, gusto nila at that time na magkaroon ng bagong airport. Kasi yung airport nila, siksikan na yung tao, traffic na. Inilipat nila, but in the process, they had to reclaim. Ganon din naman sa Singapore. No? Yung kanilang casino area ngayon na, that's all reclamation. So why not? As long as it's economically justifiable. Yes, you can start, say, with 20 to 30 hectares muna, or make a master plan for 100 hectares. Then you phase it slowly so that the market follows you, so to speak. Upang magtagumpay ang planong reclamation project sa Obando, narito ang payo ni Congressman Edsa na maaaring maging katulad ng Manila Bay. Project feasibility study, a technical and non-technical project feasibility study tied up with the demographics of the area, specifically on the land supply and demand situation. Doon nag-uumpisa yun. Do we really need extra land for extra space that we need? And what is the space going to be for? Tourism, an industrial park maybe, a commercial zone. What is the concept behind it? And once you have that, you come up with what we call a conceptual framework, a plan. Once that is approved by the authorities, and in which case, I think it's now the Philippine Reclamation Authority that does it, then you go into a detailed engineering study. Ayon pa kay Congressman Cialcita, tumataas ang income ng isang lugar dahil sa reclamation. Well, theoretically, it should. Kasi maglalagay ka ng investments dyan, maglalagay ka ng infra, kukonstruct ka ng mga buildings or what have you. Siyempre, nakakadagdag talaga yun. Inevitably, it's going to increase your real estate taxes in the area. Look at Pasay City now. Yes. Thanks to the reclamation area, I think their income has doubled, tripled, no? Samantala, ipinaliwanag ni Ginoong Edwin Santos kung paano balak niyang simulan ang kanyang planong reclamation project sa Obando. Ito kasing lugar namin, yung aming bayan sa Obando. Kailan talaga dyan ang gumawa niyan o ang magplano ng maayos tong aming lugar ay yun talagang eksperto. At ang naiisip ko na makakatulong sa amin na kukonsultahin ko ay si Architect Felino Palafox. Nababalitaan ko kasi meron silang grupo, yung Philippine Institute of Urban Planners, at sa tingin ko napakagandang sila ang humawak nitong aming lugar para masiguro ko na yung aking planong reclamation at paganda ay masiguro na maganda magiging kalalabasan. Itong aming lugar siguro dapat gawa ng magandang development plan at si Palafox sa mga nakikita ko na magandang gumawa ng plano para dito sa aming bayan. Di na kami nagdalawang isip na tanungin ang urban planner na respetado sa buong mundo na si Architect Palafox Hinggil dito. Kasi yung coastline ng Bulacan, may mga wetlands din siya, mangroves. Siguro a comprehensive plan using environmental planning could be done, limbawa, just from the top of pwedeng gawin siguro 50% urbanizable urban land, then percent nature, para hindi rin puro konkreto. Protecting yung mga wetlands at saka mga mangroves. There are a lot of lessons to be learned. We can learn from the successes of other countries, other citizens. We can also learn from their mistakes. Reclamation, provided it's planned properly, engineered properly, implemented at the right place, at the right time, with the proper use, it can be one of the many solutions to
address planning. And best examples are Netherlands, Holland. 2/3 of Holland is reclaimed land. And in the reclamation, they make use of the reclamation as flood control and drainage. The other one that we could cite is Singapore. 10% of Singapore is reclaimed land. And part of the reclamation of Singapore addresses flooding, rainwater harvesting, and so on. The other one could be Hong Kong, Manhattan, Tokyo. Marami silang reclamation properly designed. Pero ang condition nga, properly designed, planned, engineered, implemented. Sinabi pa ni Jun Palafox na ang Philippine Institute of Urban Planners at ang Palafox Associates ay willing na tumulong kay Edwin Santos para sa pagpapaganda ng Ubando, lalo na sa dike at reclamation project. Pinuntahan din ng special report si Senador Jinggoy Estrada at tinanong namin sa proyektong ito na sa tingin ni Edwin Santos ay makakaresolba sa baha sa kanilang bayan. Narito ang kanyang pahayag. Well, that is a perennial problem in Ubando. Not only Ubando, even in the low-lying municipalities in the province of Bulacan. Pag nagkakaroon ng bagyo o baha, ang tinatamaan talaga yung bayan ng Ubando. And yung kanyang project, yung i-reclaim niya, yung mga ibang parte rin sa bayan ng Ubando, that is a very, very ambitious project. But if he can implement it, well and good. But I don't think kakayanin ng pondo ng bayan ng Ubando. But if once he becomes mayor, he has to seek the help of the national government, and including his senator friends like me. Siguro I'm very willing to help him pursue his dream for Ubando. Si dating Pangulong Joseph Estrada, kumbensidong magagawa ni Edwin Santos ang reclamation plan para sa nasabing bayan. Kaya niya gawin yun, basta meron na siyang talagang tinatawag natin commitment sa taong bayan. Katulad din dito sa bayan ng San Juan, noong araw, bago ako nag-mayor, konti lang ulan, bumabaha na dito. Kaya ngayon, kahit anong lakas na ulan, hindi na bumabaha. Dahil inayos ko lahat ng mga drainage dito, mga kanal, lahat. Kaya sa akin pananaw, kayang-kaya ni Edwin yan. Dahil sa nakita ko naman, siya hindi isang politiko na puro pangakulang. Nakita ko siya isang taong totoo at gagawin lahat ng kanyang sinabi. Aming inalam kung ano ang personal na pagkakakilala ng mag-amang Jinggoy at Erap kay Edwin Santos bilang patunay ng kapasidad na maisa sa katuparan ang naturang mga plano. Well, si Edwin naman, he has all the capability, the ability to lead a municipality like Ubando, and I believe in his style of leadership. Meron siya mga skills na kakaiba. At kilala ko si Edwin bilang isang tapat, mabait at handang makapaglingkod sa kanyang mga kababayan sa Ubando. Nakikita ko na siya isang marunong taong makisama, isang leader na alam ang gagawin para sa kanyang mga kababayan, at may puso ang daming para sa mga mahihirap. Yun mahalaga. Kaya ang pangalan ng aming samahan ay Puwersa ng Masang Pilipino, hindi partido. Dahil hindi ako naniniwala sa mga partido. Yung partido, panahon lamang ng eleksyon.